Kamusta po kayo? Mabuti naman. Salamat sa Diyos. At salamat din sa inyo sapagkat tinugon ninyo ang aming panyaya. Pagkaman, marami kayong gawain sa bahay, iniwan ninyo ang inyong mga gawain at pumunta sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo. Pero mga nanay ko, tatay ko, mga lolo-lola ko, umanakad kayo, hindi namin kayo pauuwiin ng konsumido. Oo. Dahil, dami ng problema ng tao. Daming hinaharap na suliranin. Tapos mag-eleksyon, alam naman ang taong bayan. Kapag maghahalalan, ang mga politiko, magkakaaway. Tama ba ba? Magkakapit-bahay, kaaway din. Matapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapit-bahay, kaaway pa rin. Nagsisimangot ako. Kaya po, umanakad kayo. Dito, wala kayong makakakit na kuot, inis, o galit, at wala kayong maririnig na mga paninira ng kalabang politiko. Dahil nabigyan ko ang bilin ko sa Matayo at West Joyce. Sabi ko sa kanila, takot umayos kayo. Yung tao, abala, pinuntahan kayo, binigyan kayo ng oras, palagan ninyo. Kung kayo'y kakandidato, first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman re-electionista, sabihin ninyo kung ano ang ginawa nyo. Then, hayaan ninyo ang taong bayan ang humusga later. Nay, kumain na ba kayo? Di ba? Asa ka kayo nang di pa makain? Okay, magala. Nilipas din yan. Kamusta po? Kamusta ang bawat isa sa inyo? Kayo ba'y malusog? Buti naman, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Alam niyo po kung bakit? Kahit anong pinagdadaanan natin problema, salamat sa Diyos tayo po'y pasapagkat isipin niyo na lamang ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, lalo kayo, at kami nangangamba dala ng pandemya na baka sakali tayo magkaroon ng COVID infection at madisgrasya. Ang katunayan, kahit mahal natin sa buhay, pinagluludahan natin. Bakit? Yung mag-chikang sa loob na bahay, COVID. That's how we are afraid. Yung pangamba natin sa kaligtasan. Kaya, ano ang kinarap natin suliranin at kakarapin natin suliranin, salamat sa Diyos. Buhay kayong lahat ngayong araw na ito. Dahil habang buhay, may maluloko. Matanong ko lang po kayo. Bakit po ba kayo nagkakanap ng ibang mayor? Meron namang mayor na nakaupo ngayon. Hindi kasi, nagtataka ako, bago nga mag-October 8, pag umiikot ako sa komunidad, ang sinisigaw ng tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. Siyempre, naman ba ako? Alam niyo kung bakit? Naman ba ako? Bakit ako pinababalik ng tao? Yung mga nakaupo, alaga ko naman. May lalo, yung mga nakaupo na yan, inalagaan ko yan. Or 20
bilang pagtanaw ng utang na loob. Tingnan po natin. Alam niyo, kung meron tayong itinatamos na ugali, itinatamos ng iyon, na isang ugali ay pagmamalaki natin sa buong mundo, hindi lang bilang nagatundo, hindi lang bilang taga Maynila, bilang Pilipino, ay ang pagtanaw ng utang na loob. Naniniwala ba kayo? Ako din. At naniniwala din ba kayo na ang utang na loob walang katapusan bayaran? Tama ba? Ako din. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, kay Boss Danny, o Danny Mauna, inalagaan ko naman yung mga anak. Sa tulong nyo, sa tulong natin lahat, kung hindi nakamit ni Boss Danny, nakamit ng aking mga inaalagaan. Tingnan po natin ha, kung totoo ba, nalagay sila sa ayos. Philip Laguna, nakaupo. Nakaupo. Dennis Laguna, nakaupo. Nakaupo. Lay Laguna, nakaupo. Nakaupo. Asawa ni ate, nakaupo. Nakaupo. Si ate, nakaupo. Ilan sila? Happy? Masaya para sa kanila. Ayun, kung sila po ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan, hindi ako para musga. Taong bayan ang buhos ganon. In fact, ganito, maghanap kayo ng isang tumagoso ngayon sa sitio. Kahit isa lang. Wala? Alam niyo po kung bakit? Isinantabi ko muna yung mga anak ko. Inayos ko muna yung mga anak ni Boss Danny bilang pagtanaw ng utang na loob. Ako ay tatanaw pa rin ng utang na loob. Ang sagot ko, opo. Tatanaw pa rin ko. Kaya lang, ang pakiusap ko lang, pwede ba sa ibang bagay na? Sa ibang paraan na? Bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa nilalagay ko kaya. Masama pang tugunin ko yung panawagan ng tao. Eh, tao ko na nanawagan, bumalik ka na. Bumalik ka na. Tapos sila na nanawagan, may sumigaw ng doon. Napanood nyo? Nagulat ako eh. Alam mo yung parang show ako, sinipa ko sa bahay mo, oy, umayos ka na. Huwag ka nang babalik. Hindi nagulat ako. Napanood. Bakit sila nagagalit sa akin? Bakit sila nangangamba? Bakit nila pinamumunan ng tambayan? Bakit? Ang politiko ba ang may-ari ng pwesto sa gobyerno? O ang may-ari nila yung taong bayan na pansamantalang ipinahihiram ng mamamayan sa kanya? Sapagkat kung ikaw, tay, lola, kung ikaw bilang isang leader, kapag ginambalan mo ang iyong tungkulin ng maayos at mainam, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama ba? Hindi ka naman kailangan makita ng tao, kalinan mo lang sa pagpilit mo. Dahil inaasahan mo ng mamamayan. And our contract, ang kontrata natin sa taong bayan, every 3 years. Pagkatapos sa 3 years, hindi mabuti ka, i-renew ka ng taong bayan. At tapos ka ulit, i-renew ka ulit ng taong bayan. Tapos na-termin mo, ipo-promote ka pa ng taong bayan. Hindi mo ka gano'n. Katulad ko, nag-umpisa ko 23 anyos. Sa Tondo, bata-bata, pinabili lang ako ng suka ng nanay ko na punta ako sa Sintihon. Nanalo. O, kusihan. Half-matcher, siguro. Conservative. O, natapos ako. Pinamumot niya ko. Kasama na kayo district ko. Natapos ulit.
ginawa ninyo ang kalbi. Yun yung sinasabi ko sa akin. Eh, bakit ngayon parang may iinit ang ulo sa akin ng mga kasama ko? Para bang, ano ba ang ginawa kong mali sa kanila? Lahat naman ng pagkakataon, ibinigay ko sa kanila. Hindi ko sila pinagdamutan ng kaalaman kung paano maglingkod sa mamamayan. Lagi ko silang nasa tabi, nasa Wakali, nasa Langka, nasa Kodli. Ginagabayan ko sila lahat. Para na sa kanila, malaman nila kung paano maglingkod ng maayos sa mamamayan. Eh, mamukat-mukat mo, kakasaglit ko lang na wala. Ginagawa mo na nila. Kaganaman ako hindi magtatampo. Kaya kung akala natin lahat, kung ano yung nasukulan natin, itutuloy na lang kita. Tama po ba? Yun di ba ang akala nyo? Yun din ang akala ko eh. Bakit po rin iba? Tingnan po ninyo ha? Tingnan natin, partikular. Senior citizen. Senior citizen. Nay, tayo. Patutuhanan yung mga ngayong araw na ito. Kung ito yung first time nangyari, marami sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Inabot nyo. Mayor Villegas. Ibig sabihin, sa hinahaba-haba ng panahon ng pamumuhay ninyo sa mundo, sa Maynila, maraming nagdaang mayor. For the first time in history ng Manila Public Service, ang mayaman, ang middle class, ang mahirap, may sakit o wala, botante hindi, lahat ng senior citizen may buwang-buwang allowance na 500. Tama ba? First time. First time nangyari. Pagkakatay, buwan-buwan. Tama po ba? Okay. So, tama tayo. First time nangyari. Ngayon, natingat-tingat lang ako. Binabago na. Tanong, Nay, tayo. Totoo ba na kapag hindi mo nakuha yung first quarter sa susunod na second quarter, wala na? Tingnan ninyo. Pag-aalaman natin, walang mga outsider, no? Maalahanin kayo. Kasi gusto ko malaman sa inyo mismo eh. Kaya kami gumagawa ng ganitong mga programa, makipag-usap sa mga mamayan. Oh. Ibig sabihin, kapag wala ka sa araw ng payout ngayon, wala na. Nga. Forfeited ang tawag nila. Tama ba yun? Alalahanin natin, nung panahon ko naman, kung sinimulan natin yan. Nung panahon ko, kapag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama ba rin? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, triple ka sa second quarter. Tama ba rin? In fact, pag hindi mo nakuha, simula Nobyembre hanggang January to November, pagdating ng December, aning na bulik. 6,000. Sabi ko nga, tayo narating sa Facebook, sinasabi ko lagi, kung manatag kayo, huwag kayo mag-alala. Pag hindi nyo nakuha yung buklaw, pagdating ng December, maglulumi-lumi tayo. Lumi-lumi. Enero, Enero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Ibig sabihin, yung mga matatanda natin, panata, hindi kailangan mangambag. Kasi bakit? Araw ng payout, may sakit ka, nasa ospital ka, hindi ka kinakabahan. Dahil sa susunod na payout, pag magaling ka na, alam mo, tuloy na. Magiging retroactive. Tama ba? Kaya bakit nila pinagbago? Bakit kailangan mapahirapan? Real talk ha? Kakarampot nga lang yun, 500 pesos eh. Real talk? Marami sa inyo dito, 500 naman eh. But it's not the money. It's not the amount. Yun, for the first time, maramdaman mo, tumanda na ako sa Maynila, may
lang ako naging prioridad ng Maynila. Tumanda na ako sa Maynila. May halaga pa pala ako sa Maynila. Tumanda na ako sa Maynila. Ngayon, importante na ako sa lungsod ng Maynila. Kahit matanda na ako. That's the logic behind the law. You give importance to your elders. Tama ni sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malalapot na puto namin. Matitigas ang puto nyo. Inalagaan nyo kami. Mano ba nung ngayon marupot na puto ninyo kami naman ang matigas ang puto magkalaga sa inyo? Hindi mo pa 500. Ito ha, real ko. 500. May 500 kayo ngayon. Galing ito ba? Di pa kayo nakakawin ng delkero. Ubus na yun. Tama ba? Hindi ka pa nakakarating ng antipolo. Wala na. In fact, yung iba sa inyo, pinapagalitan na ng anak. Mel! Tay! Ano pumila dyan? Ang init-init. Huwag may lang naman yan. Ako lang mababayad yan. Ano sabi ng mga katatanda? Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko yung milyon eh. Ano yung pinapagalitan ng milyon? It's not the money. It's not the amount. It's the act itself. Tingnan ninyo. Pahirapan niyo pa yung matatanda. Siyempre, yung mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Magandang ginising niya. Kinabahan. Pwede pagkagising sa puto yan. So, parang kayo. Chairman, ano ito ito? Ay, alas pa. Ulo. Gising ulit sa umaga. Uy, Chairman, ano naman nila? No, wala pa. Mamalas-malas mo. Yung matanda, tinawagan ng ako. Lolo, pasyal ka naman dito sa Cavite, namimiss ka na namin. Lola, pasyal ka naman dito sa Bulacan, namimiss ka na namin. Yung pobre matanda, tinawagan ng ako, may pakasyon. 2 days after, bumalik sa Cavite. Cavite Street. Bumalik sa Tondo. Pagbalik sa Tondo, saan pupunta yun? Sa barangay yun. O, Chairman, ano ba rin na? Nakulay na kami ngayon kahapon, wala ka. Diba? Kalitin ng provecho. Alam nila anong dahilan kung bakit ko ginawa yun. In fact, nung mag-mayor ako, walang pera Manila. Pero wala kayong narinig sa akin na sinisi ko pa yung nakarang administrasyon. Hindi. Eh, nag-iisip ako ng programa. Binuksan ko yung budget. Nakita ko sa budget, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road. Ano road maintenance? Isinitado naman lahat ng buong Maynila. Kaya pa rin nakakataong bayan. Kapag kabisi niya, maganda-ganda na kalsada niya, narinig niya, cancel yan. Unahin niyo muna yung tao. O, nangyari. 500 pesos lang. Maaaring mali. Pero 150,000 senior citizen, 75 million sa buwan. 1 billion halos isang taon. Ipagdadawag pa natin sa kanubayan. Wow! Heavy! Tingnan po ninyo. O ngayon, magugulan ka naman. Oktubre, alam niyo may bago balita. Yung nakaupo, may magandang balita ako sa inyo. Gagawin na ng 1,000. Yung isa naman, yung isa na nila to, ano sinasabi? Gagawin na ng 2,000. You know, these politicians, ito mga politikong to, namamali ng pananaw. Akala nila, maapat nila ang mga taga-Maynila nila patungkol sa pera. Hindi nila naiintindihan, it was done on the basis of principle of caring. Yung ipinagmamalasakit mo, yung mga matatanda. Matatanda naman. Nagkikalayo sa atin sinasabi. Wala nang pera, walang pera, kaya walang gamot sa
Magiging 1,000 na raw sa January. Exciting. Siyempre, quarterly. Enero, Febrero, Marso, tatlong bulig. Bigayan April, siksik-liklik. Ano susunod sa April? Ano meron sa Mayo? Naintindihan niyo ba kung bakit kila ginagawa? Naunawaan niyo? Talaga? Agad. Matatanda na kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Ang bola at totoo. So naintindihan niyo kung bakit na ginagawa ngayon? Naintindihan niyo kung bakit tayo parang nilalagyan ng motor bus yung tenga natin na nakakitinig. Nakagawa ko ninyo. Hanapin na natin. Basta ako, I trust you. Pangalawa, totoo ba na kapag hindi ka na butante, tanggal ka na rin sa pensyon? Totoo ba? Tingnan ninyo. Discuss natin yan. Ano sinabi ko? Nung ginawa natin yan, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala. Botante, hindi botante. Ano ibig sabihin? Sinimple ko lang ang kwalifikasyon. Edad at panirahan sa Maynila. Wala na. Bakit ko sinimple? Para wala na natin tanong yung mga matatanda at hindi na sila malito. Bakit niya gagawin niyo kapag hindi na botante? Wala na ng pensyon? Wow! Heavy. Hindi ko real pa ba? Sige. Hindi, ano lang natin? Kayo. Ano mararamdaman niyo? Buhay ka pa. Humihinga ka pa. Kaya lang, 6 na taon ka na may sakit. Hindi ka nakakaboto. Tinanggal ka sa isahan mo natin. Tama rin. Pero buhay ka pa. Humihinga ka pa. Ibig sabihin, dahil wala ka ng bilang sa boto, wala ka na rin pensyon. Uy, tatanda din kayo. Una-una lang yan. Mauna na sila. Wala. Ibig sabihin, pag may boto, may pensyon. Pag walang boto, walang pensyon. Ganun ba dapat ang gobyerno? Kailangan ba lagi tayo nagbibilang ng boto para maglingkod? O maglingkod ka para patasin mo ang antas ng pamumuhay ng tao? Botante man o hindi. Pangatlo, totoo ba? Ngayong insure, pinalala ng 5. Totoo ba yun? 5 yun? Totoo yun? Bakuna? Ay, lola. Tingnan ninyo. Bakit pagsasinyo, tinitipid natin? Ensure, ba't kung ginawa nyo? Kasi gusto ko umaba buhay ninyo. Ito ka. Sa totoo lang, gusto ko lang maiparamdam sa inyo na may mayor kayo na pinamamalasakan natin. Sa totoo niya, bilang magulang, minsan niya yung mga anak natin, dinadaan-daanan na lang tayo. Totoo lang. Ako man, magulang din. Yung parang hindi ka na nag-i-exist kasi matanda ka na. Pero ayaw ko paramdam niyo. Bakit? Masakit yun eh. Kaya kahit man yung gobyerno, kahit nasa loob ng gobyerno, alam mo, yung gobyerno sa loob ng bahay mo, may nag-iisip para sa'yo. Pagka-sinyo, tinitipid natin. Pero kung makapag-sumba-sumba sila sa Ross Boulevard, milyon-milyon na ginagastos, okay lang.
Amazon. Pangapat, cake. Alam niyo ba na mga senior citizen walang hinigay sa akin noong 2019? Wala. Alam niyo, isa lang pinabili sa akin na senior citizen. Alam niyo sa akin, Vice, baka naman po pwede. Yung katulad sa Makati, kapag birthday namin, meron mga nabigay. Ano sabi ko sa matanda, mga takanay, may awa Diyos. Ano sinabi ko sa bawat kanto, gabi-gabi, ano sabi ko? Dadaling ko ang Makati sa Manila. Nagigay ba na tayo? O, nangyari, nagkaroon ng birthday cake ang mga lolotola natin, ang mga nanay natin. Ngayon, baligid. Kape. Bisa na, wala na. Sino nag-birthday ng July? Nakabawa kay cake? August. Nakabawa kay cake? September. Nakabawa kay cake? October. Sino ang October 20 mo? Happy birthday sa ating dalawa. Ang puto wala. Bakit? Yan. Sa Pasko, diba? May regalo sa mga pamilya. Tapos, magtapot na, may regalo pa sa senior citizen. Minsan, ang pinutanting ako. Ang matanda din, ano? Ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po? Yung binigay mo sa amin bigas, huli pa. Yung black rice. Ang hirap ng inubo, ang punat pa. Sabi ko, Nay, siyempre, hindi naman naintindihan ng ordinary tao. Sabi ko, Nay, yan ang pinakamahal na bigas sa buong mundo. Oo, sabi ko, bakit? Yan po yung kinakain nila kahit may abuso sa yan. Mataas ang sustansya ng bigas niya, lalo na kung may diabetes ka. Yan ang bigas. Kaya lang napakamahal. Pero gusto ko lang iparamdam sa iyo na yung natitikman ng mga mayayaman, matikman din ng ordinaryong tao. Ano ba? Kala ko hindi mo na kami mali. Itim-itim yung binigay mong bigas. Why am I doing those things? Ensure, vitamins, maintenance, regalo. Bakit ko ginagawa sa mga senior citizen? Alam niyo bakit? Kung di na lang ang birthday.